Anong oras na? It's AP time and it's more fun in Araling Panlipunan. Ako si Binibining Over Micaela T. Hoson, katuwang si Sir Noel de Quiros mula sa Valenzuela National High School, ang iyong magiging gabay sa paglalakbay ukol sa makulay na kasaysayan ng Asya. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ihanda mo na ang iyong papel, ballpen at ang iyong self-learning module at sabay-sabay nating lakbayin ang makulay na kasaysayan ng Asya. Balikan muna natin ang ating mga napag-aralan tungkol sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Sa larong Rambo-letra, iayos ninyo ang mga pinaghalong letra upang makabuo ng isang salita na tumutugon sa inilalarawan ng pangungusap. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, para sa unang pahayag. Pangunahing layunin upang wakasan ang panghihimasok ng mga mananakop sa kanilang pamumuhay at kabuhayan. Mayroon kang 10 segundo upang i-type ang iyong sagot. Magaling! Yan talaga ang pangunahing layunin ng mga bansang Asyano noong panahon ng pananakop. Ikalawa, ideolohiyang naghahangad na bumuo ng isang lipunang walang antas o uri, classless society, kung saan ang mga salik ng produksyon ay pag-aari ng lipunan. Sa sistemang ito, tinatayang darating ang panahon na hindi na kailangan ang Estado kaya kusa itong mawawala. Ang Estado ang may-ari ng produksyon ng lahat ng negosyo ng bansa. Upang masiguro ang maayos na pagpapatupad, kailangang pairalin ang diktadorya. 10 segundo. Mahusay! Talagang mahuhusay ang mga kabataang Valenzuelano. Para sa ikatlong pahayag. Tumutukoy ang ideolohiyang ito sa kapangyarihan ng pamahalaan na nasa kamay ng mga tao at ang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay. Bukod pa rito ay karaniwang pumipili ang mga tao sa pamamagitan ng halalan ng mga kinatawan na siyang hahawak sa kapangyarihan o pamahalaan sa ngalan nila. 10 segundo. Sa kasalukuyan, maraming bansa sa Asya at sa mundo ang demokratiko. Para sa ika-4 na pahayag, ito ay isang sistema o lipon ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at pagbabago nito. Ang mga halimbawa nito ay demokrasya, kapitalismo, monarkiya, totalitarianismo, otoritarianismo, sosyalismo at komunismo. 10 segundo. Tumpak! Meron ka na bang ideya sa aralin? Kung wala pa rin, narito ang pang-5 bilang. Malawakang digmaan na kinasangkutan ng maraming bansa sa buong mundo na nagdulot ng malawakang pagbabago. Mayroon kang 10 segundo para i-type ang iyong sagot. Mahusay! Ang galing talaga ng kabataang Valenzuelano. Sino ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Kung ikaw ay nakakuha ng 5 tamang sagot, mahusay! Kung hindi naman, okay lang yan. Bumawi ka na lang sa ating mga susunod na gawain. Suriin mo ang larawang makikita sa screen. Ano ang iyong napapansin?
Ano ang kaganapan na ipinakikita ng larawan? Tumpak! Ang nakikita mo ay ang mga kuhang larawan noong una at ikalawang digmaang pandaigdig. Malaki ang naging epekto ng mga digmaang pandaigdig sa mga bansang Asyano. Kaya naman, isa-isahin natin ang mga pangyayari at implikasyon ng mga ito at ang ugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Handa ka na ba sa paglalakbay patungo sa iyong pagkatuto sa paksang ating tatalakayin ngayon? Ang layunin ng ating aralin ay nakaangkla sa MELS o ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na natatalakay ang karanasan at implikasyon ng mga digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Nasusuri ang iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. At ang tiyak na layunin sa aralin na ito ay natutukoy ang matinding epekto ng mga digmaang pandaigdig sa paglawak ng mga kilusang nasyonalista. Naiisa-isa ang ideolohiya na may kaugnayan sa malawakang pag-usbong ng kilusang nasyonalista. Ang pananakop at paniniil sa mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya ay naglunsad ng pag-usbong ng diwang makabansa bilang tugon sa pag-aabuso at pagyurak sa karapatan ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya na ang tanging mithiin ay magkaroon ng kalayaan. Ang una at ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nakaapekto upang makamit ang kalayaan dahil sa unang digmaang pandaigdig, nagbago ang balance power na hindi na lang mga Europeo ang nakilala bilang makapangyarihang bansa. Nakilala ang Japan dahil pinalakas nito ang kanyang hukbong militar. Isinulong na rin ito pagkatapos ng digmaan ang racial equality o pantay na pagtingin sa lahi na hindi pinansin ng mga kanluranin. Dahil naman sa ikalawang digmaang pandaigdig, lumakas ang nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Napabilis ang paglaya kaya maraming mga bansa sa Timog Silangang Asya ang lumaya pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. May iba't ibang ideolohiya at paniniwala rin ang niyakap ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. May naniwala na ang kasagutan sa minimithing kalayaan ay ang ideolohiyang komunismo. Ang iba naman ay naniwala sa ideolohiya ng demokrasya, totalitarianismo at autokrasya. Ang mga ideolohiyang ito ay nagtutulot ng transformasyon sa mga bansa sa Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Sa Silangang Asya, particular sa China, may tatlong uri ng nasyonalismo ang umusbong. Una ay ang nasyonalismong tradisyonal na ang layunin ay paalisin ang mga kanluranin at ang mga impluwensya nito na pinangunahan ng samahang Boxers. Ang pangalawa ay ang nasyonalismong may impluwensya ng kanluran na ang layunin ay maging republika ang China, yakap ang ideolohiyang demokratiko na pinangunahan ni Dr. Sun Yat-sen at Chiang Kai-shek. Ang pangatlo ay ang nasyonalismong may impluwensya ng komunismo na pinangunahan ni Mao Zedong. Sa paglakas ng nasyonalismong Chino, nabahala ang Japan na baka maapektuhan ang interes nito sa China kung kaya't naging sunod-sunod ang ginawang pakikidigma at pananakop nito. Natalo ang Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit nagpatuloy ang kaguluhan sa China sa pagitan ng puwersa ng komunista ni Mao Zedong at nasyonalista ni Chiang Kai-shek. Natalo ang nasyonalista at napasailalim sa komunistang pangkat ang mainland China. Samantalang ang nasyonalista ay tumakas noong Oktubre 1, 1949 at pumunta sa isla ng Formosa na ngayon ay tinatawag na Taiwan. Habang ang bansang Korea ay unti-unting nasakop ng Japan, ginawang base militar at pilit na itinaguyod ang kanilang kabiasnan. Bunsod nito, maraming pagtatangkang ginawa ang Korea upang mapatalsik ang mga Hapones. Napabilis ito pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan natalo ang mga Hapones. Samantala, nakamit ng Indonesia ang kalayaan noong 17 ng Agosto,
1945 sa pamumuno ni Ahmed Sukarno sa pamamagitan ng revolusyon laban sa mga Olandes o mga Dutch. Umigting ang pagnanasang lumaya ng Indonesia ng pagkalooban ng simbolikong kalayaan si Sukarno nang sakupin sila ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit nang matalo ang Japan, dumating muli ang mga Olandes upang ibalik ang kanilang pamamahala sa Indonesia. Subalit ang Indonesia ay nakararanas ng kalayaan. Pinamunuan ni Sukarno ang Indonesia sa loob ng 23 taon. Pinasimulan niya ang pamahalaang authoritarian, guided democracy, base sa Pancasila, 5 patnubay na prinsipyo. Una, paniniwala sa Diyos. Ikalawa, nasyonalismo. Ikatlo, pagkakawanggawa. Pang-apat, katarungang panlipunan. At ikalima, demokrasyang gagabayan ng karunungan. Tinanggap at ipinagbunyi ito ng mga tao at ginawa siyang Pangulong Panghabang Buhay noong 1963. Subalit, ang lubos niyang kapangyarihan ang naging dahilan ng pang-aabuso niya sa kapangyarihan. Sa kabilang dako naman, sa bansang Myanmar o Burma, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nasakop ng Japan ang Burma. Ang kaganapang ito ay sinamantala ng mga Burmese at idineklara nila ang kanilang kalayaan mula sa Great Britain. Subalit sa kabila ng paglaya mula sa mga Briton, ay nananatili pa rin ang katotohanan na sila ay sakop ng isang dayuhang bansa. Muling nakipaglaban para sa kalayaan ang mga Burmese, ngunit sa pagkakataong ito ay upang mapalayas ang mga Hapones. Nakaranas ng kahirapan ang mga Burmese sa pamamalakad ng mga Hapones kaya nagtatag sila ng kilusan laban sa Japan. Ito ay ang Anti-Fascist People's Freedom League o AFPFL sa pamumuno ni Aung San na binubuo ng mga makademokratiko at komunistang pangkat. Nagapi nila ang mga Hapones at bumalik ang mga Ingles, subalit hindi na pumayag ang mga Burmese kaya't sunod-sunod na usaping pangkalayaan ang naganap. Bunga nito, pinagtibay ang kasunduang Anglo-Burmese na nagpapahayag ng kalayaan sa Burma noong ika-4 ng Enero 1948. Sa kasawiang palad, pinatay si Aung San at ang kanyang gabinete ng upahang armado ng kanyang talunang kalaban na si Usaw. Nang maaresto si Usaw, ay ipinagpatuloy ni Uno ang naiwan ni Aung San. Sa bansang Pilipinas naman, nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan noong ika-12 ng Hunyo 1878 sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Nakipagsabwatan ang mga Amerikano sa Pilipino upang matalo ang mga Espanyol sa digmaang Espanyol-Amerikano, kung saan natalo ang mga Espanyol. Inakala ng pamunuan ni Aguinaldo na aalis na ang mga Amerikano sa Pilipinas at ipauubayan na ang pamumuno sa Pilipino. Kaya ay diniklara ang kalayaan at nagtatag ng isang demokratikong pamahalaan. Pansamantalang natigil ang pananakop ng mga Amerikano nang tayo'y masangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nilusob tayo ng Japan dahil kaalyado natin ang Amerika. At dahil nasa ating bansa ang pinakamalaking base militar ng mga Amerikano na matatagpuan noon sa Olongapo. Sa kasagsagan ng digmaan, iniwan tayo ng mga lider Amerikano at natira tayong lumalaban at nagtatanggol sa ating kalayaan. Nasakop tayo ng Japan sa loob ng 5 taon. Natalo ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig, kaya binalikan tayo ng mga Amerikano. Kaya bilang pagpamamalas ng nasyonalismong Pilipino ay pinasimulan ng mga ilustrado na nagtatag ng kilusang propaganda at ipinagpatuloy ng mga katipunero na nagpasimula ng katipunan hanggang sa nakamtan ng mga Pilipino ang kasarinlan. Upang mas madali ninyong maunawaan ang mga ideolohiya at sistemang politikal ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya,
Narito ang chart na maaari ninyong i-screenshot o kuhanan ng larawan. Ngayon ay mayroon ka ng sapat na pag-unawa tungkol sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa silangan at timog silangang Asya. Ito ay tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperialismo, epekto ng digmaang pandaigdig sa pag-aangat ng malawakang kilusang nasyonalista tungo sa paglaya at ang impluwensya ng iba't ibang ideolohiya. Ideolohiya ng malayang demokrasya, sosyalismo, at komunismo sa malawakang kilusang nasyonalista sa silangan at timog silangang Asya tungo sa paglaya. Nalaman natin na naging malikhain ang mga pinuno sa pagtuklas ng uri ng pamahalaan at ekonomiya sa kanilang sariling paraan. Ang ilan ay dumaan sa digmaan at karahasan kagaya ng Indonesia, Pilipinas, Burma at Korea. Hindi rin naiwasan ang pakikialam ng mga dayuhang bansa kagaya sa Japan at Pilipinas. Umunlad ang ilan, ngunit ang iba ay patuloy pa rin naghahanap ng tamang daan tungo sa kaunlaran. Tapos na ang ating talakayan, pero subukin natin ang inyong natutunan sa paksang tinalakay sa araw na ito bago tayo maghiwalay. Sa gawaing may natutunan, magbigay ng 3 konsepto mula sa iyong natutuhan sa aralin. May 10 segundo kayo upang i-type ang inyong sagot sa ating comment box. Sa gawaing Historyax, gamitin ang heart at like reaction buttons at piliin ang tamang sagot batay sa tinutukoy ng bawat pahayag. Para sa unang bilang, ang bansang ito ay nanguna sa kolonyalismo noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa pinalakas nitong hukbong militar. Meron kayong 5 segundo para sumagot. Tumpak! Ito ay ang bansang Japan. Ikalawang bilang. Ito ang Formosa sa kasalukuyang panahon. Mahusay! Sa kasalukuyan, ang Formosa ay ang Taiwan. Dito tumungo ang pwersang nasyonalista na sina Chiang Kai-shek. Pinangunahan niya ang Indonesia ng 23 taon at nanguna sa pagpapatalsik sa mga Dutch noong 1945. Magaling! Ngunit kung matatandaan ninyo, dahil sa lubos na kapangyarihan ay inabuso ni Sukarno ang kanyang posisyon. Siya ay naging diktador. Ika-4 na bilang. Ang petsa kung kailan nakamit ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa mga Kastila. Tumpak! Malapit nang ipagdiwang ang 123rd Philippine Independence. Abangan ninyo ang mga gawaing nilatag ng inyong Araling Panlipunang Department. Ika-5. Ideolohiyang ginagamit ng maraming bansa sa Asya. Tama! Demokrasya rin ang gamit na ideolohiya sa ating bansa. Ang gagaling talaga ng kabataang Valenzuelano. Sigurado ako na marami kang natutuhan sa paksang ating tinalakay. Bukas, sa follow-up discussion kasama ang inyong guro sa Araling Panlipunan, tiyak na mapapalalim at mapapalawak pa ang aralin. Huwag kalimutang magtanong upang maproseso ng inyong guro ang mga katanungan sa inyong isipan. Bilang takdang aralin, sagutan ang gawain 1 at 2 na makikita sa Week 4, 4th Quarter, pahina 21 ng inyong self-learning module. Ako si Binibining Hoson, ang inyong naging gabay sa paglalakbay sa makulay na kasaysayan ng Asya. Paalam!